Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Alam ng mga magulang ni Nika na aabutin sila ng madaling araw ni Michael sa party ng mga kaibigan. At dahil nagtitiwala, hindi na gaanong nag-usisa ang mga ito nang dumating siya. Lalo at natawagan ng mga ito ni Senny na doon siya natulog. Sinikap niyang maging normal ang kilos upang hindi magkahinala ang mga magulang. Na maghapon siya magkulong sa silid, ay naintindihan ng mga magulang niya yon dahil puyat siya sa party sa nagdaang gabi. Subalit laking gulat niya nang kinagabihan ay dumating ang pamilya Evangelista. Halos pigil niyang hininga habang magkakaharap sa sala ang mga magulang niya, ang mama at papa ni Michael, siya at ang binata. What is this all about? Nakangiting tanong ng mami niya. Itinuon ang mga mata sa binata. Bakit mukhang seryoso kayong lahat? Nilingan nito si Michael na nakayuko at sapo ang mga palad sa muka. Karen? Benedict? Simula ni Arnel. Kaya kami nandito ay dahil gusto namin pag-usapan natin ang tungkol sa mga bata. Nika bit her lip. Naroon si Michael dahil napipilitan lang to. Kung ito ang masusunod, ay baka namundok na ito upang iwasan siya. Tungkol sa mga bata? Ulit ni Karen na napatingin sa asawa at pagkatapos ay kay Nika. Nandito kami para hingin ng kamay ng anak mo. Patuloy ni Arnel. Nakita ni Nika ang pagtiim ng mga bagang ni Michael. Sandali. Nagsimulang magsulubong ang mga kilay ng daddy niya. Si Nika at si Michael? Oo, balae. Ngumiti si Mrs. Evangelista. Siyang-siya sa kinalabasan ng plano. Teka, nakakabigla naman to. Si Karen. Hindi namin to inaasahan, Nika. Karen, Benedict, kailangan makasal ng mga bata. Giit ni Mrs. Evangelista. Makasal? Lumalim ang kunot sa noo ni Benedict. May boyfriend ng anak ko. Bakit siya pakakasal kay Michael? Ikaw naman, Benedict? Nakangiting sabi ni Senny. Para kang di nagdaan sa pagkabinata. May boyfriend si Nika, alright. Si Michael may nagkanobya rin ng iba. Ganun lang yon. At ngayon, heto kami mag-asawa upang pag-usapan to ng formal. Bakit madalian ba to? Hindi pa rin mapahinuhod si Benedict. Ni hindi nga magkasintahan ng dalawa at kasal na agad. At akala ko ba'y matalik na magkaibigan ng dalawang to? Saan pa ba nagsisimula yan kundi sa magkaibigan balae? Patuloy ni Senny. At hindi naman dapat na sana magmadali. Kaya lang ay may nangyari na sa mga bata at... May nangyari? Parehong usal ng mag-asawa, hindi makapaniwala sina Benedict at Karen sa narinig. Nagtatanong ang mga tinging nilingang anak. Kalituhan at pagkabigla ang nakalatay sa mukha ng mga ito. Dad? Ma'am? Wala siyang masabi at halos manakit na ang palad niya sa mariing pagkakapisil niya. Handang panagutan ng anak ko si Nika. Salo ni Arnel. Nabigla silang lahat nang tumayo si Benedict at suguri ng suntok si Michael. Kaagad siyang yumakap sa ama. Dad, tama na! Umiiyak niyang pigil. Kaagad namang dinaluhan ng ina si Michael. Pinagkatiwalaan ka namin. Galit na sigaw ni Benedict. Nakayakap na rin si Karen sa asawa dahil akma na namang susuguri ni Benedict si Michael. Nang sabihin sa akin ng asawa ko na wala akong dapat ipag-alala sa'yo, nagdududa na ako.
but I gave you the benefit of the doubt. Pero anong ginawa mo? Dad, calm down. Ani Karen sa asawa. Nariyan na yan, wala na tayong magagawa. Sa unang pagkakataon ay noon lang nakita ni Nika na nagalit ng ganoon ng ama. Kilala niyang ama sa pagiging diplomatic, subalit hindi sa sandaling yon. Iho? Ani Senny sa anak at inilalayan itong tumayo, subalit tinabig ni Michael ang kamay ng ina. Michael, may pag-aalalang lalapitan sana ni Nika ang binata, but she stopped on her tracks. The coldness and anger in his eyes made her shiver. Tumaas baba ang dibdib nito sa galit at pagkaway walang salitang lumabas. Hindi ko akalaing mangyayari to, Nika. Si Karen, nakausapin siya ng sarili niyan. Mommy, I'm sorry. Umiiyak niyang sabi. Sinira mong tiwala namin sa'yo ng daddy mo. At anong ibig sabihin ng reaksyon ni Michael? Nagsasalubong ang mga kilay na inuuri nitong tingin ng anak. Mommy, mahal ko si Michael at... Matagal ko nang alam yan. Agap nito sa sinasabi ng anak. At dahil sa pagmamahal na yan, kinalimutan mo ng tama at mali. Ikaw ang gumawa ng paraan upang makasal kayo. Ganun ba? Akusa ni Karen. Hindi siya kumibo. Hindi siya magsisinungaling pero hindi rin niya aaminin ng totoong nangyari. Patuloy sa pag-agos ang mga luha niya. At mahal ka rin ba ni Michael, Nika? Mahal ako ni Michael, Mommy. Sagot niya at hindi niya alam kung kanino siya nagsisinungaling, sa kanyang ina o sa sarili mismo. Huminga na malalim si Karen at niyakap ang anak. Mahal ka namin ng daddy mo, Nika. Masasaktan kami kapag makikita kang malungkot. Kung kay Michael ka liligaya, hindi kami tututol ng daddy mo. Mommy. Humigpit ang yakap ni Nika sa ina. Kahit paano'y lumalakas ang kanyang loob sa kaalamang naroroon lang ang kanyang mga magulang. Paano si Vince, Nika? Paano may papaliwanag ang lahat sa kanya? Sa nakalipas sa maraming sandali, ay hindi pumasok sa isip niya ang nobyo. Napapikit ang dalaga. Tatawagan ko siya, Mom. I'm sure Vince will understand. Inihanda ang kasal nila ni Michael 1 linggo matapos ng pamamanhikan ng mga magulang ng binata. Punong abala ang mami niya at ang mama nito. Ang daddy niya ay hindi gaanong nagkikikibo. Alam niya nagdaramdam sa kanyang ama. Isa pa'y paalis na dapat to, inurong lang ang petsa na muling pag-alis upang hintayin ang kasal nila. Sa bakuran ng mga ebanghelista, idinaos ang simpleng garden wedding na dinaluhan ng piling mga kaibigan. Ang mga bisita ay nasa open veranda sa likod na nakatanaw sa karagatan na may 50 metro ang layo mula sa bahay. Ang makeshift altar ay puno ng mga bulaklak. The calmness of the blue sea, as backdrop, added to the romantic atmosphere. Yon ay kung normal ang kasalang nagaganap. Nakita mo ba si Michael, Rixie? Tanong ni Nika sa kaibigan na siyang tumayong maid of honor. Baka nandyan lang, ani Rixie at nagpalingalinga. Ang natanaw ay si Crisanto na siyang best man. Lumapit ito. Nasaan bang asawa mo? At mag-isa mong hinaharap ang mga bisita? Tanong din ito kay Nika. Maiwan ko muna kayo at hahanapin ko. Mabilis niyang tinalikuran ang mga kaibigan. Sa tagilirang hardin ay natanaw ni Nika ang biyanang babae. Malalaki ang mga hakbang na lumapit siya rito. Hawak sa tagiliran ang wedding gown upang wag niyang maapakan. Nakita po ba niyo si Michael, Mama? Hinahanap siya ng mga bisita. Isang paggalit na buntong hininga at iling ang ginawa ng nakatatandang babae. May nagbulong sa aking nasa harap ng gate, iha. Kausap si Ana. Ho? Agad ang paglatay ng panibugho at galit sa dibdib ni Nika. Pupuntahan ko, ho. Ako na. Galit na sabi ng nakatatandang babae na panay-paypay ang sa sarili.
Hindi maitago ang tensyon sa kabila ng galit. Harapin mo mga bisita mo nang hindi magtaka. Pagkasabi nito'y, lumakad na matandang babae patungo sa harapang gate. Subalit lihim na sumunod si Nika sa biyanan. Nagtago sa makapal na halamanan ng matanawan ng asawa na kausap si Ana sa may labas ng gate. Michael! Si Mrs. Evangelista sa anak. Lumingon ng tinawag. Mama, anong ginagawa mo rito? Hinahanap ka ng mga bisita mo. Wika nito at umangat ang tingin sa kausap ng anak. Ikaw, bakit ka nariyan sa labas? Kung pagkatapos ng ginawa mo at kaya na mukha mong makihalubilo sa mga bisita, pumasok ka. Pagaman hindi nagtaas ng tinig ay puno ng galit ang tinig nito. Mama, saway ni Michael. Wag na lang Mrs. Evangelista. Wika ng babae sa kalmanteng tinig. Ni hindi natigatig sa insulto ng matandang babae. Pagkatapos ay tumingin kay Michael. Lilipat na ako sa kabila, Michael. Saka na lang tayo uli mag-usap. Tumalikod na ito. Umismid si Mrs. Evangelista na sinundan ang babaeng tumatawid sa kabilang kalye. Pagguway, binalingan ng matalim na tingin ng anak. Hindi ko alam kung anong iisipin ko sa iyo, Michael. Galit itong sabi. Sa mismong araw ng kasal mo? Mama, please. Nag-uusap lang kami. Pero kung gusto niyo mag-iskandalo, kayong bahala. Tinalikuran nitong ina at nagmamadaling bumalik sa reception area. Si Nika isinalubong ang asawa. Hinahanap ka ng mga bisita. Saan ka ba nagpunta? Painosenteng tanong niya. Pilit itinatago ang galit at sama ng loob. Naningkit ang mga mata ng lalaki. Kailangan bang sabihin ko sa iyong bawat kilos at galaw ko? You're not my keeper, Nika. But I'm your wife. She winced silently. Bakit walang tamis ang salitang wife sa pandinig niya? Gayong inaasam-asam niya maging asawa ni Michael mula pa na magkaisip siya. So you are my wife now? Patuyang umangat ang mga kilay nito. You've got what you wanted. Ano pa bang gusto mo? Sinikap ni Nika na wag ipakita ang sakit na idinulot niyon sa kanya. Kahit man lang sa araw ng ating kasal, magkunwari ka, Michael. Please lang, alang-alang sa mga magulang ko at sa papa mo at sa mga bisita. Pakiusap niya. Akmang sasagot si Michael na matanawan ang papalapit na si Rixie. Umangat ang kamay nito at inakbayan ng asawa. Oh, nariyan lang pala kayong dalawa. Si Rixie. Kanina pa kayong hinahanap doon. Isang ngiti ang pinakawala ni Michael at inakay si Nika sa likod bahay. Ito kasing misis ko nag-aapuran ng gumayak patungo sa aming honeymoon. Tinapunan nito na masuyong ngiti si Nika. Ngiting sana'y magpapapiglag sa puso niya kung hindi niya alam ang palsipikadong iyon. Hindi ba my heart? He taunted, then added softly for her ears only. And Nika could almost hear the grating of his teeth. My cheating heart. Ang ngiti niya, ang hindi niya makuhang magmukhang totoo. Of course, tayo na nga roon. Si Crisanto na lumapit kay Rixie ay nakasunod ang mga mata sa mga bagong kasal. Akalain mo bang dalawang yan ang magkakatuluyan? Hindi sumagot si Rixie. Hindi ko kayang tukuyin, Chris. Pero parang hindi totoong ngiti at sweetness na nakikita ko kay Michael. Nagkipit ito ng mga balikat at bahagyang natawa. Strange, na ngayon ko pa pagdudahan ang sweetness niya kay Nika ay mag-asawa na sila. Natawa rin si Crisanto. Kung ano-anong gumagana dyan sa isip mo, hindi ka naman kwenstista. Hindi na sumagot si Rixie. Tahimik na pinagmasdan ang mga bagong kasal sa pagharap sa mga bisita. Congratulations, Michael, Nika. Nakangiting tinapik ni Rodrigo de la Serna sa balikat ang groom. Ang kaibigang matalik ni Arnel, ang sponsor nila sa kasal. Akalain mong kayo rin pala magkakatuluyan?
Dapat naman, wika ng isang bisitang babae. Abay, magkababatang mga yan. Kilala na nila ang isa't isa. Hindi na gaano mag-a-adjust. Tumikhim ito and commented less factually. Mabuti na lang at hindi ka natuloy kay Ana. Mas bagay kayo ni Nika, Michael. Ipinagpasalamat ni Nika na may isa pang bumati at nawala sa sinabi ng babae ang pansin. Sinundan iyon ng iba pang guest. Ngiti at marahang tawa lang ang sinasagot ni Michael. Si Nika na may mahinang thank you at tipid ng ngiti ang sinasagot. Hindi sinasadyay na paangat ang tingin niya sa dagat. Sandali siyang napapikit dahil nasilaw siya sa mirage na sanhi ng init ng araw. Then she saw her sa tagiliran ng isang malaking bangka, nakaupo sa katig. Sa kabila na malayong distansya ay alam niyang nakatitig to sa kanya. She thought she saw the hearted in Arlene's face. Subalit napakalayo nito upang makita niya yon. Siguro gumaganang imahinasyon niya. Pero hindi niya alam kung saan galing ang kilabot na gumagapang sa katawan niya sa sandaling iyon. Agad niyang inalis ang mga mata roon at nginingitian ang sunod na bumati. Nang matapos ang handaan at makaalis ng mga bisita, ay lumakad na mga bagong kasal para sa kanilang honeymoon. Kung tutuusin, ay ayaw na ni Michael na umalis pa sila, ngunit mapilit ang mama nito. Sa Hidden Valley sila patungo. Nilapitan ni Nika ang ama na tahimik lang na nakatayo. Niyakap niya ito. Dad, I'm sorry. Sinikap niyang pigilan ng pag-iyak. Hinaplos ni Benedict ang likod ng anak. Nakikita kong hindi totoong ngiting nasa mga labi ni Michael, Nika. Hindi ko alam kung ano nangyari sa likod ng kasalang to. Subalit natitiyak kong isang pagkakamali ang lahat. Don't say that, Daddy, please. Pahikbing sabi niya. More than ever, I need your blessing right now. Give it to me, Daddy. Hinagkan siya sa ulo ng ama. You have it, sweetheart. I just wish you've made the right decision. Napakabata mo pa. Not even 20 yet. I do love him, Daddy. And that's all that matters. And thank you. Kumawala siya sa ama bago pa siya mapagulhol ng iyak. Walang kibong sumakay siya sa passenger seat ng kotse na binuksan ni Michael. Ilang sandali pa, palabas na sila ng San Vicente. The show's over. Ani Michael makalipas ng ilang sandali. Hindi siya kumikibo. Ano bang maaaring sabihin? Nagpalit lang ng bihisan si Michael at lumabas na rin to ng silid nila. Sinundan niya ang asawa. Saan ka pupunta? Tanong niya. Hindi ito kumibo. Tuloy ito sa pagbaba sa cottage hanggang makarating sa sasakyan. Pahabol na sumusunod si Nika. Saan ka pupunta? Iiwan mo ako mag-isa dito? May bahagyang takot sa tinig niya at nilingang buong resort na tila gubat sa dami ng mga puno at halaman. Ni hindi makitang kalangitan sa nagtataasang puno. At dahil hindi naman bakasyon, ay iilan lang marahil ang guest sa Hidden Valley. Sumakay sa kotse si Michael at ipinasok ang susi sa ignition. Kung matapang kang linglangin ako, matapang ka rin dapat sa mga sirkumtansyang sanhi ng ginawa mo, Nika. Singhal nito sa kanya at ini-start ang sasakyan. Asawa mo na ako, Michael. Pahabol niya. Oh yes, sweetheart. Sinabi nitong endearment sa paraang kasuklam-suklam. Oh, my mother like you so much. You're almost her daughter, and you are now, sa pamamagitan ng panilinlang niyo ni Mama. She winched. Hindi magawang ipagtanggol ang sarili mula sa paratang dahil yun ang totoo. Napapailing si Michael kasabay ng pagtiim ng mga bagang. We've been friends, Nika. Ano na nga tawag doon? We've known each other since forever. He twisted one corner of his lips as he mocked her. At hindi pumasok sa isip ko minsan na magagawa mo akong lokohin. Pinatakbo na nito ang sasakyan. She bit her lip painfully.
Ang bitterness sa tinig nito, ang higit niyang iniinda na gusto niyang humagulgol ng iyak kaysa sa galit nito. Naiwan siya nag-iisa sa estrangherong lugar na iyon. Hinintay niyang magbalik si Michael. Ngunit mag-uumaga na'y wala pa rin to. Hindi siya halos nakatulog sa takot. Kinabukasan na ng tanghali bumalik ang asawa na hindi rin naman siya kinakausap at natulog lang. 3 araw silang nanatili sa resort. Ngunit sa loob ng panahong iyon, ay mapalad ng kausapin siya ni Michael. Kung wala ito sa pool ay lumalabas ng resort. Kung hindi man, ay inuubos itong maghapon sa pagtulog. At lahat ng ikinikilos ng asawa ay walang magawa si Nika, kundi ang lihim na umiyak, nakadama ng habag sa sarili.